Romans chapter 2, beginning verse 17. Romans chapter 2, beginning verse 17. Ngunit kung ikaw na tinatawag na Hudyo ay umaasa sa kautusan at nagmamalaki sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y naturuan ka ng kautusan, at nagtitiwala ka sa sarili na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, isang ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga hangal, guro ng mga bata, na taglay sa kautusan ang pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, nangangalunya ka ba? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo ba ang templo? Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga hentil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Sapagkat tunay na may kabuluhan ang pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay naging di pagtutuli. Kaya't kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga itinakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli? Kaya't ang mga di tuli sa laman, subalit tumutupad ng kautusan, ay hahatol sa iyo na may kautusang nakasulat at may pagtutuli ngunit sumusuway sa kautusan. Sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao ay Hudyo sa kalooban at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Tayo po ay manalangin at tumingi ng tulong sa Diyos sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, thank you Lord again for this another day, the Lord's Day, na ipinagkaloob niyo po sa amin kung saan muli namin pong maririnig ang inyong mga salita. Tulad po ng aming inawit kanina, a one day excels 1,000 if spent in your word, in your courts. We pray, Lord, that we would have really a delight to be here in obedience to your word, in obedience, Panginoon, sa inyong kalooban, and that we would be able, Lord, to really understand what we are about to hear. Salamat po, Panginoon, na may laya kami na makarinig ng inyong mga salita. May kalayaan, may comfort na aming nararanasan. Ito po ay nagmumula sa inyo and we acknowledge that. Salamat po, Panginoon, na patuloy nyo kaming ginagabayan, binibiyayaan ng aming mga pangangailangan, hindi lang physical, kundi spiritual naming pong pangangailangan. Kaya ngayon, O Diyos, as we again be fed, Lord, sa inyong mga salita, we pray that you would help your servant as he delivers your word. We pray for clarity. We pray that you would help him physically, intellectually, at patuloy, Panginoon, na ilayo niyo po kami sa anumang kamalian. Sa lahat ng ito, O Diyos, nawa sa iyo mabigay ang papuri at hindi kung kanino man, sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, as we continue ang ating pag-aaral sa Romans 2, verses 17 to 29, dito ay nakita natin na ina-address ni Pablo ang sin of hypocrisy ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo na ina-address dito ni Pablo are deluded, mga dinadaya ang kanilang sarili because they are hearers of the law. They teach and instruct others of the law, but not doers of it. Pagpapakita ng kawalan ng kanilang tunay na pananampalataya sa Panginoon and a changed heart by the Spirit. Pinagmamalaki din nila ang kanilang mga privileges bilang mga Hudyo, katulad ng pagkakaroon ng batas,
na being a Jew and etc. bilang acceptance nila sa Diyos, and they put their confidence on those things, and yet makikita mo sa kanilang buhay na kabaliktaran ang kanilang buhay sa kung ano ang kalooban ng Diyos. They have a profession of faith, and yet ang buhay nila ay kabaliktaran ng kanilang pinapahayag na pananampalataya sa Diyos. Having destroyed or dismantled yung mga false confidence ng mga Hudyo sa verses 17 and 24, Paul now goes after one last main thing na kanilang pinagmamalaki at pinagtitiwalaan. Isang practice of which they thought would absolutely make them right with God. Iniisip nila na itong religious right na ito ay paraan para tanggapin sila ng Diyos. And what is that? It was the rite of circumcision o yung pagtutuli. Now, alam natin na itong circumcision is a ceremony, a religious act na ang Diyos mismo ang nag-utos para sa mga Old Covenant people of God o yung mga Hudyo. To be circumcised ay marka na ikaw ay kasama sa tipan ng Diyos kay Abraham and his descendants na sinabi sa Genesis 17. Now, when God called Abram sa Mesopotamian paganism, God promised to be Abraham's God and make him the father of a great nation. Sinabi ng Diyos kay Abraham that his descendants would be as the stars of the sky and as the sands of the seashore. Sinabi sa Genesis 22. What God required kay Abraham in the covenant was circumcision, which was the cutting of the foreskin of his flesh at saka mga kalalakihan na Hudyo. Now, itong matter of circumcision ay hindi masama in of itself. It was good thing in what it represented. Now, ang problem, karamihan sa mga Hudyo ay iniisip nila na being circumcised ay daan para maging exempted sila from God's judgment against their sins. Iniisip nila ang pagtutuli ay proteksyon na para hindi nila matanggap ang puot ng Diyos laban sa kanilang kasalanan. But ito bang physical circumcision, as it were, parang ticket para maging katanggap-tanggap sa Diyos at makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit? And Paul's answer is absolutely not. At ito ang pagdidiinan ni Pablo sa mga talatang ating pag-aaralan. Now, we have already looked at the first major heading, yung profession without application. We now turn to the second major heading, and that is circumcision or the rite of circumcision without regeneration. So, that's ang ating i-consider. Now, let's look at the value of circumcision stated. Verse 25, sinabi sa Ingles, "For circumcision indeed is of value if you obey the law. But if you break the law, your circumcision becomes uncircumcision." Now again, after Paul exposed and dismantled yung confidence ng mga Hudyo dahil sa kanilang natanggap na privileges, katulad ng pagkakaroon ng batas ng Diyos at sila ay nagtitiwala sa kanilang pagsunod sa batas upang paraan na maging katanggap-tanggap sila sa Diyos, here Paul anticipates ang magiging tanong ng mga Hudyo at ang kanilang marahil i-insist. At ano yun? How about yung circumcision? Ang pagtutuli na marka naming mga Hudyo na kami ay bahagi ng tao ng Diyos, ng tipan ng Diyos. Ano ang halaga ng rites of circumcision? Now, Paul states, circumcision indeed is of value if you obey the law. Now, others would view it na kung susundin ng mga Hudyo ang batas ng Diyos perfectly,
Then, ang kanilang circumcision ay merong halaga o pakinabang, ngunit kung hindi nila masunod ni ang isang batas ng Diyos, ang kanilang circumcision ay walang halaga. So, tinitignan ng iba dito na Paul here ay attacking yung paniniwala ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtutuli. So, basically, they say it is works versus faith. Though that's true, na wala talagang maliligtas sa pamamagitan ng ritual katulad ng pagtutuli na pinagmamalaki ng mga Hudyo, at wala din makakasunod ng batas perfectly, and they view it as circumcision as the way of salvation. But I think Paul here is making a contrast na nang sabihin niya that circumcision indeed is of value if you obey the law, but if you break the law, your circumcision becomes uncircumcision. In other words, Paul is contrasting between true religion and false religion. Paul is contrasting true saving faith and false profession of faith. At yan nga yung nakita natin sa nakaraang pag-aaral, di ba? At ang nagpapahayag sila ng kanilang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, ngunit hindi nakikita sa kanilang buhay. And Paul continue that here in our passage. Pinagmamalaki nila ang physical circumcision na marka ng kanilang pagiging bahagi ng tao ng Diyos, ngunit ang buhay nila ay hindi nakikitaan ng tunay na kaligtasan, tunay na marka ng pagiging tao ng Diyos, and the change of heart, a new life in Christ. And so Paul answers that question here. Meron bang talagang halaga ang circumcision? And the answer is yes and no. In a way, the answer is yes para sa mga Hudyo, dahil nagpapakita ito ng privilege silang bayan kesa sa mga hintil, katulad ng pagbibigay ng batas ng Diyos sa kanilang bayan, ng oracles of God, meron sila ng mga tipan and the forefathers. And so ganun din sa sign of the covenant na circumcision. Now, sinabi sa Romans 3:1, sinabi sa Tagalog, ano ang kalamangan ng Hudyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami, sinabi ni Paul. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos, etc. And so, merong advantage ang pagiging Hudyo na tinuli dahil pinagkalooban din sila ng salita ng Diyos, ng utos ng Diyos as a people of God. Nalalaman nila ang kalooban ng Diyos. Pero kung sila ay hindi magtiwala kay Jesus, alam natin, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, anuman ang advantage meron sila, ito ay useless. Now, parang katulad ng mga sa ating panahon at marahil mga ilan sa inyo dito. Pinagpala kayo kung meron kayong magulang na mga mananampalataya at dinadala kayo sa church para mapakinggan nyo ang salita ng Diyos. Hindi nila kayo dinadala sa kasalanan. Perhaps ang iba sa inyo ay nakapag-aral sa Christian school or na home school kung saan lagi nyong naririnig ang ebanghelyo ni Jesus at ang kanyang salita. Meron kayong family devotion. Ipagpapalayan mula sa Diyos. Ang iba sa inyo marahil lumaki sa lugar na kung saan malapit kayong nakatira malapit ang iyong tirahan sa church na nagtuturo ng salita ng Diyos. Tapat na nagtuturo ng salita ng Diyos every Sunday. At naririnig nyo ito at ang patungkol kay Jesus at sa kaligtasan. Pero masasayang ang lahat ng mga yan. Tutungo sa walang kabuluhan at hahantong pa nga sa kapahamakan ng inyong kaluluwa kung hindi nyo gamitin ang pribilehiyo na yan na magtulak sa inyo na magtiwala kay Jesus para sa inyong kaligtasan at tunay na makilala nyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Like the Jews, these privileges could turn into curse.
Dahil merong matinding kapahamakan at parusa sa mga taong patuloy na tinatanggihan ang Ebanghelyo ni Jesus. Kaya nga ang patuloy naming panawagan sa inyo ay manampalataya kayo kay Jesus para sa inyong kaligtasan at magsisi sa inyong kasalanan. Pagtiwalaan nyo si Jesus na pinapangaral sa pulpito na ito. Isang paalala at pribilehiyo ang madalas nyong marinig ang patungkol kay Jesus at ang kanyang ginawang pagliligtas. Don't again neglect such great a salvation in Christ Jesus. And so in a way, ang sagot sa tanong na meron bang advantage ang circumcision sa Hudyo, the answer is yes. Sa kabilang banda, ang sagot ay no. Bakit? Sinabi sa huling verse ng verse 25, ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay naging di pagtutuli. Yung circumcision becomes uncircumcision. Now, what does it mean? Sinasabi ni Pablo, kahit na sinasabi mong Hudyo ka, parte ka ng bayan ng Diyos and you have the external sign ordained by God, like circumcision, ngunit ang buhay mo naman ay paglabag sa kautusan ng Diyos at paggawa ng kasalanan, you break the law, fundamentally, wala kang pinagkaiba sa mga pagano. Sa mga Gentiles na hindi circumcised, sa mga unbelievers, meron ka nga ng external rights, pero sumusuway ka sa batas ng Diyos, sa katayuan mo sa harap ng Diyos, wala kang pinagkaiba sa mga unbelieving Gentiles who are not circumcised. Dahil having an external sign or rite like circumcision does not guarantee salvation. Or kung i-apply natin sa ating panahon, di ba? Ang iyong bautismo sa tubig o ang pagpartake ng Lord's Supper na tinaguyod ng ating Panginoon bilang ordinansa na dapat i-observe ng church. Itong mga ito ay walang spiritual value, walang spiritual na halaga unless you do them dahil meron kang tunay na pagtitiwala kay Jesus. You do them out of faith to Christ. Merong siyang malaking spiritual na halaga, yung mga ordinansa na yon, kung meron kang tunay na pananampalataya kay Jesus. Kaparaanan ito, di ba? Sinasabi natin, means of grace. Itong mga ito. Pero never itong magdadala sa iyo sa kaligtasan kahit na i-perform mo ito o ginagawa mo ito sa iyong buhay. One writer points out that if the baptized person acts in obedience to Christ as a confession of saving faith in Christ, then baptism is of great value. If we partake the Lord's Supper as a reminder of His death on our behalf and all of that means to us, it too is great of value. We should not minimize or abandon these rituals, but there is no spiritual benefit conveyed just by going through these religious rituals apart from the reality with God through faith in Christ. And so, same with the circumcision na pinagmamalaki ng mga Hudyong kausap ni Paul. There's no spiritual value ang circumcision apart from having a true relationship with God through faith in Christ. But then, in verse 26, Paul answers a question, how about yung mga uncircumcised? How about yung mga di tunili, pero ang buhay nila ay nagpapakita ng pagsunod sa batas ng Diyos? Paul said in verse 26, kaya't kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga itinakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli? So sinasabi mo ba, Pablo, na kung ang uncircumcised, sinusunod niya ang batas ng Diyos, ay para na din siyang circumcised? Now, he has something na magdadala sa kanya sa kaligtasan na akala naming mga Hudyo na meron kami dahil kami ay circumcised. At sinagot niya ni Pablo, so if a man who is uncircumcised keeps the precepts of the law,
will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Now, this is a rhetorical question which the answer is yes. Hindi niya kinakailangan ng pagtutuli if he keeps the law. Now, of course, not as the way of salvation, but this is the way of his life as a believer. Remember, Paul is contrasting true religion or false religion here. And so, ang isang hentil na di tuli, he's not circumcised in his foreskin of his flesh. Hindi siya Hudyo, hindi siya mula sa lahi ni Abraham. Wala siya ng mga ganyang privileges katulad ng Hudyo. At ang Hudyo considered, di ba, yung mga hentil na marurumi, unclean, a Gentile dogs. But here's a Gentile, he has a good heart toward God dahil nananampalataya siya sa Panginoon at ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. He keeps the commandments. He will enter into heaven while you bilang mga Hudyo will be judged. Mauuna pa nga, magiging katanggap-tanggap sila sa inyo kesa sa inyong mga Hudyo nagmamalaki sa inyong external sign na circumcision. Now you see yung bigat na pinapakita dito ni Pablo, yung comparison, isang taong who truly bears the mark of being a child of God and the one nasa panlabas lamang. So ang pagsunod, obedience from the heart ay ang tunay na ebidensya. It is the real sign of being child of God. It is the real sign of the new birth. Ang obedience at hindi ang circumcision. Now, even more shocking yung sinabi sa verse 27. Kaya't ang mga dituli sa laman, subalit tumutupad ng kautusan ay hahatol sa iyo na may kautusang nakasulat at may pagtutuli ngunit sumusuway sa kautusan. Sinasabi ni Paul, ang mga Hudyo na merong madaming pagpapala ng Diyos ay hahatulan ng mga hintil na mananampalataya. Now let's take for a moment, what does it mean when Paul said you have with a written code sa English? Ano itong written code na meron ng mga Hudyo? It is referring basically to what is stated in the Ten Commandments or the Word of God. So meron silang salita ng Diyos, the commandments, the written code, and also they have a circumcision. Itong dalawang bagay na inaakala ng mga Hudyong magdadala sa kanila sa kaligtasan, sa kaharian ng Diyos. And Paul is saying that, yes, meron kayo ng written code. The letter, you have the circumcision, two external things, but they are not in your heart. You don't have God's law written in your heart. You don't have a circumcision of a heart. You are just, tulad ng nating nakita, hypocrites. You just talk and boast about outward things you have, but ang realidad, ang inyong puso ay hiwalay sa Diyos, malayo sa Diyos. You don't live as a true child of God who obey the commands of God sa kanilang buhay. The Jew who had the privileges, di ba, and the greater light would be judged, would be condemned by the Gentile who had none of the benefits na natanggap ng mga Hudyo. Hindi pagkahulugan dito ni Pablo that believing Gentiles literally will act as judges against the Jews, but ang buhay ng isang mananampalatayang hentil, he is going to be a witness against the Jews. Now look at Matthew 12, verse 41. Dito ay kinompronta ni Jesus ang mga Jewish leaders, and he said to them, ang mga tao ng Nineveh, alam natin, these are Gentiles. Ang mga tao ng Nineveh ay tatayo sa paghukom
kasama ng lahing ito. At hahatulan nila ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Honas. At masdan ninyo may isang higit na dakila kaysa kay Honas ang narito. Ang reyna ng timog ay tatayo sa paghukom kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At masdan ninyo may isang higit na dakila kaysa kay Honas na ang narito. So sinasabi ni Jesus sa mga Hudyong kausap niya, diba, ito ay mga hentil, yung mga Ninevites na nampalataya sa panahon ni Jonah and the Queen of the South. Hindi lamang sila nauna sa inyo sa ipiling ng Diyos kung sila ay mananampalataya, bagkos patotoo din sila laban sa inyo na wala sila ng written code and the circumcision, ay nakapasok sila sa kaharian ng Diyos sa langit. And they testify sa inyong unbelief, at sa araw ng paghukom, they will be witnesses against you. Patunay ang mga believing Gentiles ng unbelief ng mga Hudyo that though they have the law and their circumcision, but their lives ay hindi talaga obedient sa kalooban ng Diyos. And that's what Paul is saying. But then in verse 28, how is it possible na though Gentiles don't have the circumcision, katulad ng mga Hudyo, and yet considered circumcised and a true people of God? How is it possible that a Gentile could be saved and a Jew lost? It says in verse 28 and 29, sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao ay Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu, at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. So sinasabi ng isang manunulat, Paul lets us know that God is not a ritualist. Now, hindi pine-prescribe ng Diyos ang salvation by surgery. Meaning, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng circumcision or external rites. That is, because ang tanging paraan upang ikaw ay mapawalang sala at maligtas from the judgment of God ay sa pamamagitan ng finished work of Christ who died on the cross as a sacrifice for our sin. And the one who put their faith in Christ is the true Jew, a people of God. This is the one who truly is Abraham's seed. Tulad ng sinabi sa Galatians 3:26, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There's neither Jew nor Greek, there is neither slave or free, no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, if you believe in Christ, sabi ni Paul, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. At sa araw ng paghukom, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, hindi titignan ng Diyos kung sino ba Hudyo at circumcised dito. Sino ba dito ang mula sa lahi ni Abraham? No, that's not the concern of God. That's not what the day of judgment is going to be. Rather, God is going to look for a true religion, a true faith in Christ Jesus, and obedience. Yan yung nakita natin sa nakalipas na pag-aaral when Paul said, judgment will be according to works. Tunay bang nagbago ang iyong puso by regenerating power of God na nagre-resulta sa iyong buhay ng pagbabago at pagsunod sa kalooban ng Diyos? God will be looking for those circumcised in their hearts. Verse 28 says, for no one is a Jew is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical. Ang tunay na Hudyo, ang tunay na tao ng Diyos is not based on outward signs, kundi
Kung hindi pala sa panlabas, saan? Here's the contrast. Verse 29, but, a strong contrast, but a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart by the Spirit, not by the letter. In other words, spiritual surgery. Spiritual reality of surgery on the old unregenerate nature. In other words, if someone is a real Jew, a true believer, he will have a work of God done in his soul. That's how we know if someone is a true believer. Then Paul ends in verse 29, ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Now, in the original language, there's a play of words here. Yung salitang Jew comes from the word Judah, meaning praise in Hebrew. Yung mga Hudyo na hindi talaga tunay na Hudyo in their hearts spiritually, sila ay nagyayabang. Gusto nila ang pagpupuri ng mga tao. They wanted to be seen by men. Diba? Yan yung ginagawa ng mga Pharisees. The religious leaders sa panahon ni Jesus, nagfa-fast sila, nananalangin sila. Sila na nakikita ng mga tao, they went to the streets, corner, they parade themselves. They parade their outward religiosity para purihin ng mga tao. But Paul says, ang tunay na believer, the true Jew, he wants not the praise of man, but of God. The true believer does not go out on the street para ipakita ang kanyang panlabas na katuwiran para palakpakan ng mga tao. But as Jesus said, he goes in his closet and shuts the door to pray to God so that God can see him. Where only God can see him. And those na pinaparada ang kanilang outward religiosity, sabi ni Jesus in Matthew 6, they have their reward. Ang hangaan ng mga tao, they have their reward. That's the only reward they are getting. No reward for them on the judgment day unless magtiwala sila kay Jesus. But, ang tunay na believer does have a reward on a judgment, on the day of judgment. He does have a praise from God. Sa kanyang katapatan, sa kanyang obedience, he will get the commendation from God. Well done, good and faithful servant. Now, in conclusion, here, nakita natin ang sin of hypocrisy ng mga Hudyo. Their profession without application or practice, then circumcision or external signs without regeneration. Now, by the way of application, first of all, be reminded that true religion and true saving faith will inevitably result to obedience, and it's not merely outward, but inward. Ang tunay na relihiyon, ang tunay na pananampalataya ay nagresulta sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ito puro panlabas na iniisip mo. Dahil nagbabasa ka ng Bible, umattend ka ng pagsamba tuwing linggo, umattend ka ng prayer meeting, nagmi-ministry ka, etc., ay okay ka sa Panginoon. Dahil madali lang magpanggap. Madali lang sumabay sa kung anong ginagawa ng mga tunay na mananampalataya. But deep in your heart, is there really a desire to please God? Is there really a love for Christ and His words? Meron ba talagang pagsunod sa Diyos? Merong nakikita ba talagang pagsunod sa Diyos? Meron mang nakakakita o wala? Yes, obedience itself ay hindi nakakapagligtas. Ang pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi nakakapagligtas. Pero ang tunay na mananampalataya, hindi maiiwasan, makikita mo sa kanyang buhay.
ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. There's obedience to the will of God. There's good works na makikita mo sa tunay na ligtas. Merong paglakad sa kabanalan. Hindi para kaparaanan sa kaligtasan, kundi dahil binago sila ng Diyos. They are regenerated by the Spirit, kaya't makikita mo ang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi lang sa panlabas, kundi sa kaloob-looban ng kanilang puso. Now, this is the warning of Jesus in Matthew 7:21 to those na sumusunod lang sa panlabas. Sinabi niya, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Look, Jesus, busy kami sa gawain para sa iyo. We profess you as our Kurios, our Lord. And yet, sinabi ni Jesus, hindi sila makakapasok sa langit. Why? Dahil what they profess ay hindi totoo sa kanilang buhay. They profess Christ as their Lord, but they do not possess Christ as their Lord. Ang kanilang panlabas na ginagawa ay hindi nagmumula sa isang buhay na may pagmamahal at pagtitiwala kay Jesus. It's mere external. But sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sinabi ni Jesus, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Those who obey the will of God. And take note, this word is in the present tense in the Greek. Those who continually obey of God. In other words, ang kanilang lifestyle, ang pattern ng kanilang buhay when you look at their lives ay obedience to God. Not merely from their lips and outward, but inward. True believers love Christ, knew Christ. They love His words, they delight to obey it. This is the mark of a true believer, a true religion, obedience to God. Hindi lang sa panlabas, hindi lang pagpapakitang tao, kundi pagsunod sa iyong puso sa Diyos. Now, this may be a side note. Is it not true na katulad ng mga Hudyo ay malapit din tayong mahulog sa tinatawag na ritualism? Or to use yung sinabi sa ating Bible class, yung formalism. Sa panlabas na gawain, but not really a heart obedience to God. A heart that really desires to please God. Maaaring mangyari sa atin, katulad yung sinabi ni Jesus sa mga religious leaders, that we worship Him with our lips, but our heart far away from Him. Na talagang walang kagalakan sa ating puso in worshiping Christ for some reason, perhaps sa kasalanan na tinatago natin sa Diyos. Panlalamig ng relasyon natin kay Jesus, that we just go with the flow. Pumupunta ka sa church, umaawit ka ng hymn, nakikinig ka ng salita ng Diyos, etc. And yet, sa iyong kalooban, iniisip mo kung gawin ko ang mga bagay na ito sa panlabas, I am okay. You have this checklist. Okay, nabasa ko na ang Bible, check. Sumamba na ako sa Diyos sa araw ng linggo, check. I have prayed, check. And yet, you do all these things. Panlabas lamang, lahat. Hindi dahil you really want to please God, you
that you really want to obey Him from the heart. Let me ask you, brethren, why are you here? Why are you here sa pagsamba? Oh, I love the companion in this church. My friends go there, I will go there. Or are you a believer who says, this is the day that the Lord has made. I will go to that place in obedience to my God. I will go in that place worshiping my Lord. I want to please Him. I want to worship Him with all of my heart. Yes, I'm struggling. Yet deep in my heart, I want to really please Him. Remember, brethren, at ito din ay reminder sa atin, reminder sa akin, God sees the heart. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Right now. Nakikita ng Diyos ang puso natin ngayon kung naparito tayo sa pagsamba in obedience to God at hindi napipilitan lamang o pagpapakitang tao or just to impress others with our godliness. At parang ritual na lamang itong ginagawa natin sa araw ng pagsamba. Beware of ritualism. At kung nahulog na tayo dyan, let's come to God of mercy and repent. And brethren, comfort yourself with the fact that it is by God's grace that you have a true faith and you are in the faith. Sa biyaya ng Diyos lamang kung bakit ikaw ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Na ikaw ay tunay na nagtiwala kay Jesus at hindi sa anuman o kanino man upang ikaw ay maligtas. Hindi ka nadaya. Na katulad ng iba na sila ay patuloy na nadadaya. Nadaya sila dahil iniisip nila na ang pag-attend sa church o pagbibigay ng tithes, paggawa ng mabuting bagay ay kaparaanan at napakataas ang kanilang kasiguraduhan that they are heading to heaven because of those na kanilang ginagawa. But ang realidad ay sila ay nadaya at patungo sa kapahamakan. Pasalamatan mo ang Panginoon dahil niligtas ka niya sa ganyang kalagayan. Marahil dati ay iniisip mo din ang ganyan. Nagsisilbi ka para sa Panginoon o pumupunta ka sa pagsamba sa araw ng linggo. O kaya naman tinitignan mo ang iyong sarili na mabuti at confident ka sa iyong sarili na tatanggapin ng Diyos sa langit kung ikaw ay mamatay. Bulag ka din dati sa katotohanan. Ngunit dumating ang biyaya sa iyo ng Diyos. Nabuksan ang iyong mga mata at nakita mo ang katotohanan at ikaw ay naligtas. Meron kang kasiguraduhan na ikaw ay tunay na mananampalataya dahil patuloy na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay to transform you para patuloy kang mabago, patuloy kang nagtitiwala tangi lamang kay Jesus. Thank God that you have a true saving faith. And you are in the faith. You are the real deal. And guard yourself from trusting in anything but Christ alone for salvation. Guard yourself from trusting in anything but Christ alone for salvation. Ito ang problem ng mga Jew na kinakausap ni Pablo sa ating pinag-aaralan. They trust and boast sa kanilang privileges as a Jew, sa kanilang circumcision as a way of acceptance with God. But sinasabi ng salita ng Diyos, walang maliligtas sa external rites, walang naliligtas sa bautismo sa tubig, walang naliligtas dahil lumaki ka sa Christian home, na kahit na ang membership in the church.
It's not a guarantee. Hindi yan ang kaparaanan para maligtas. Nor your church attendance. No amount of your good deeds can save your guilty soul. Hindi yan garantiya na dahil nabaptize ka sa church, you grew up in a Christian home, you joined the church, enjoyed and practiced church ordinances like Lord's Supper. Hindi yan garantiya na meron kang kaligtasan. Hindi yan ang basis ng kaligtasan. At hindi mo pwedeng ipagmalaki ang mga yan sa Diyos upang daan para tanggapin niya. Salvation is by grace alone, through faith in Christ. Apart from the righteousness freely granted by God in Christ Jesus, no one can ever attain the state of being accepted by God. And for you, my friends, para sa mga hindi pa nagtitiwala kay Jesus, trust on nothing other than Jesus, His work for salvation and His righteousness as the only grounds of your acceptance with God. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili mong gawa, sa iyong religious upbringing, sa iyong mabuting gawa, but trust in Christ and Christ alone. Confess with the hymn, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Magtiwala ka kay Jesus upang ikaw ay malinis sa iyong lahat ng pagkakasala. Mabihisa ng perpektong katuwiran ni Jesus na katanggap-tanggap sa Diyos. At kung magtiwala ka kay Jesus, ikaw ay mapapawalang sala at titignang matuwid sa harap ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Forsake your self-righteousness. Repent of your sins and turn to Christ for your salvation. Let's pray. Our gracious and heavenly Father, salamat po sa paalala sa amin mula kay Apostle Paul patungkol sa sin of hypocrisy ng mga Jews na kinakausap niya dito. We remind ourselves, Father, that we too are prone to be hypocrite, to fall the sin of hypocrisy, na gagawin lang, na ginagawa namin ng mga bagay, mga Christian duties namin, not really from a heart desiring to please our God and Savior, but in a way, Panginoon, ay nagiging mechanical na lamang sa amin ang mga bagay. That we come in this place, we worship you with our lips. And yet, Lord, ang puso namin ay talagang may panlalamig sa iyong anak na si Jesus. O God, help us to have a heightened devotion sa inyong anak na si Jesus. Tulungan niyo po kami sa aming journey bilang mananampalataya, that we would walk in truth, we will walk, Panginoon, with a pure conscience before you and before men. Help us, Father, for we know ourselves, kami ay may hina, may mga labi ng kasalanan, but sa inyong biyaya, Panginoon, we are able to overcome it. Salamat po, O Diyos, sa patuloy niyong pong pagpapaalala sa amin ng aming katayuan sa inyo bilang inyong mga anak, that we as believer, we are the true circumcision. We are your child. We are your children. We are the true Jew. Salamat po, Panginoon, sa
inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen.